Ano ang travel goals mo sa mga biyahe mo? Makapunta sa pinakasikat na lugar? Makakuha ng Instagram-worthy views? O makagawa ng pinaka-challenging na adventure? Because I did a search for the most beautiful mountain in the Philippines, and maybe Mayong was nicer, but I don't think you can get to the top. So this was the second best. Kasi kita nyo naman talaga, super ganda naman talaga dito sa Mount Pulag, and it is the rooftop of Luzon. Because of yung view, yung Sea of Clouds. Sea of Clouds, saka Luzon's highest peak. Paano kung lahat ng yan ay magagawa mo in one tourist destination? Eddie go! Marahil yan din ang naisip ng libu-libong biyahero, kaya taon-taon fully booked ang lugar na to. Dito sa Pulag, we've actually been operating hikes here, or dadala na kami since 2009, so 10 years na rin kami nagpupulag. Pag ang isang lugar talaga maraming umaakyat or maraming pumupunta, hindi natin mapigilan yung pag-deteriorate ng trails dito. At dahil nga sikat na ang Mount Pulag, hindi maiwasang dagsain ang bundok. Pero paano nga ba nadidisiplina ang mga umaakyat? Alamin natin ang istorya ng magiting na bundok at ang mga bantay kalikasan nito. Mula Maynila, aabutin ng halos kalahating araw ang biyahe papuntang Kabayan, Benguet. Dahil lampas pa ito ng Baguio, 6 na oras ang kailangan niyong ilaan. Pinakakilala ang Kabayan po sa mga tourist spots, mostly po sa Mount Pulag. Tama, sino nga ba ang hindi pa nakakakilala sa Mount Pulag? Luzon's highest peak at ang pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mount Pulag is the sacred ground of the tribes, different tribes, and it's the roof of Luzon. It's also one of the headwaters of the 4 major dams in Luzon. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong tribo na nakatira sa paligid ng bundok, ang mga Kalunguya, Karaw, Ibaloy at Kangkanay. Dahil daw sa sobrang lapit nito sa langit, naniniwala sila na rito, maari na nilang makausap ang kanilang Diyos. Naniniwala silang sagrado ang pag-akyat dito. It's about 9 to 6.047 meters above sea level, as per assessment of the National Mapping Resources and Inventory Authority. Pulag is really high on the bucket list of mountaineers or hikers. The mere fact na siya na yung pinakamataas na pwede mong akyatin dito sa Luzon makes it a real priority for hikers here. Tsaka yung Mount Pulag, may easy trail eh. Lalo na yung company namin services a lot of beginner hikers. Isa tong Mount Pulag sa mga pinaka-attractive para sa kanila. Instagram-worthy photos. Easy trail. Ilan lang yan sa dahilan kaya dumami ang mga naingganyong umakyat dito. Maganda kasi talaga siya, yung the place, lalo na pag yung weather mo is sunny, maganda talaga. Kaya ang pagdagsa ng mga tao sa bundok ay naging problema ng mga residente. Years ago, in 1999, there were issues on non-reservation, unregulated transport. There were no organized guides na masasabi mong setups. There were no medical certificates required then. Ang dati nilang sagradong bundok, unti-unting nababastos ng mga biyaherong walang kamalay-malay sa halaga nito. Admittedly, syempre kasama ng pagsikat ng Mount Pulag, kasama din yung pagdami ng tao. So, noong una, I guess medyo nahirapan sila kontrolin. Kaya napilitan ng mga katutubo at gobyerno na maghigpit sa pag-akyat ng Mount Pulag. To all trekkers in Mount Pulag, we need your reservations. We have to do it for the sake of the carrying capacity we have to control the entry of the park kasi mamamatay yung pulag pag hindi natin makontrol. Lahat ng organizers ngayon,
dapat may 12 participants per team para to give equal chances to other people. Nagre-require kami ng medical certificates. Everybody should be registered at the visitor center. At the same time, dapat may mandatory orientation po and registration sa office po. Pag hindi nila ginawa yun, baka mas madisgrasya lang yung mga magha-hike lalo. Kailangan ipa-recuperate naman natin yung bundok. Kasi pag masyadong na-abuse lang siya, mawawala rin siya. Hindi na magbe-benefit yung future generations natin. Mount Pulag is the second highest peak in the Philippines. It rises... Climbing ethics respect the local culture. Garbage in, garbage out. Bawal pong mag-introduce ng mga galing sa labas na mga animals or plants kasi it can totally wipe out our native plants. Propagate native plants. Let us also respect the native plants and endemic species. Avoid kissing in public, going around naked kasi yan ang insulto sa kultura ng Katutubo. We will be presenting it to the tribe. So pag napanis sila based on the customary laws, I have no recourse but to respect the decision of our Council of Elders. Kung sakaling hindi kayo pumasa sa inyong medical checkup, may ibang tourist spot na irerekomenda si Ma'am Emita sa inyo na nandito rin sa National Park. And then the northern side of the park is also beautiful, the mountain lakes. I advise those who are organizing trips to usher also their escorts doon sa northern side ng mountain lakes na pupuntahan po ninyo. Ang ganda din nun. Gustong malaman kung kaya nyo nga ba ang akyatan sa Mount Pulag? Itong first lake natin, tiyak na susubok sa tibay ng baga nyo. Ang Bulalakaw lang Lake is malapit lang yan sa road. So from the road is mga 3 minutes hike lang. Yep, malapit lang sa daan, pero ang tarik naman ng hagdan. Kaya hinga ng malalim bago umakyat. Tapos syempre, huwag nyong kakalimutang mag-exhale. Pagdating sa taas, maaaring magpahinga ng konti sa open area at saka bumaba sa lawa. Shaded by Mose Forest and then siya pa rin ang Clinis and Greenis Lake and land pa rin dito sa Cordillera. Pero hindi siya pwedeng pagkunan ng maiinom. And then binabawal nila ang maliligo doon and then maghugas ng paa, iihi sa gilid ng lake kasi dito sa baba is water source na ng community. Sinasabing ang lawa daw na to ang pinakamaganda sa Cordillera. Katunayan, 3 beses na itong nanalo ng Cleanest Lake sa Gawad Pangulo sa Kapaligiran Award. Hanep! Bago kami umalis, may isa pang paalala si Ma'am. I advise all trekkers to patronize the local drivers and transport crews, considering that sila ang nakakaalam ng terrain. Most of the vehicular accidents occur to those drivers coming from other regions na hindi nila alam ang elevation, yung terrain ng road, as well as the difficulties. Patapos ang isang oras na biyahe, narating na namin ang Ambangeg Ranger Station, ang jump-off point sa pag-akyat ng Mount Pulag. Sa mga ayaw mag-camp sa Mount Pulag o kaya bumisita ng weekend at round trip lang ang akyat, pwede kayong mamili sa mga homestay options na may matutulugan, kainan at malinis na banyo. Pero kung sakaling magkaubusan ng kwarto o feel nyo namang mag-camp, swerte kayo dahil may campsite din dito na may parentahan ng tents at sleeping bags. Ayos! Kami, Bogchi muna. Sa Rangers Camp din namin nakilala ang aming tour guides at porters. Nagtutour guide po ako dito sa Mount Pulag, saka nagpa-farming din po. Nag-umpisa ako mag-tour guide mga 2009. Binuo ang asosasyon ng tour guides at porters sa Mount Pulag para mas maalagaan ang bundok at mabigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga taga rito. Pagka peak season, ayun, nagtutour guide kami. Pagka naman yung tag-ulan po, nagpa-farming naman po kami pagka wala masyadong umakyat na bisita. Nakakatulong po yun sa pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Nakakadagdag din po na
pagbili ulit ng mga kailangan sa farm, and then sa mga gamit sa bahay, mga pambili ng bigas, mga pagkain. Trek to Pulag, Edition 2. So, pinagkaibahan lang. Hindi ko natin kasama yung asawa ko. But we just left the ranger station. Well, actually, mas familiar kasi ranger station. But it's our first time to stop over it's like a house or an inn. Si Kuya Pablo yung ating magiting na tour guide this time around. At sabi nila na mga 2 oras? Mahigit 2 oras. Mas advantage kasi pag local talaga yung tour guide kasi kabisado na nila yung area. Sanay po kami sa weather dito, umulan man, bumagyo sa taas. May mga training din po na binibigay sa amin, kagaya sa mga mountain search and rescue, mga basic life support. Gawa na siguro yung katawan namin, sanay na dito sa place na to. Kaya huwag magugulat kung ang guide o porter nyo ay ang ilang mga elder dito na sinlalakas ng mga kabataan kung magsikilos. Ang mga porter namin, karamihan ay mga babae. Girl power! Afternoon trek ang tawag sa aming gagawin kung saan sa Ambangig Trail ang aming daan. Ito raw ang pinakamaikli at pinakamadaling daan papunta sa summit ng Mount Pulag. Pero may paalala ang mga madalas umakyat dito. Ang Ambangig Trail is easy trail, pero kailangan din po preparation talaga. Kailangan ng konting training and then exercise every morning, at least 1 week or 2 weeks na exercise every morning. At least may paglalakad, pagja-jogging para hindi mahirapan pag-akyat. Since mataas ito, mas manipis yung oxygen. Maraming nagkakaroon ng trouble breathing, so hinihingal agad sila. Kailangan at least, wag lang cardio gawin, kailangan meron din konting drills. Huwag ding piliting maglakad ng mabilis. Easy pace lang para rin manamnam natin ang tanawin. May 3 ecosystems sila dito. Ang una nating dadaanan is pine forest. Hili-hilera at naglalakihang pine tree ang matatanaw sa pag-alis mo sa ranger station. Magandang spot din ito para sa iyong mga dramatic selfie. Kung hindi nyo kayang makipagsabayan sa lead group, mabuting hatiin ang grupo para may makasabay ang mga medyo mabagal. Para niyo research namin si Tana. Ay, ko na lang kayo dito. Dahil ina-appreciate niya ang lugar. Yun lang naman. Before ka mag-Camp 1, papasok ka na ng mossy forest. Karaniwang may mossy forest o malumot na gubat sa mga mataas na lugar. Nadadaanan kasi ito ng malamig na hangin at ulap na nagiiwan ng hamog sa mga halaman. Kaya mas madaling tumubo ang moss, ferns, lichen at orchids sa mga sanga at ugat ng mga puno rito. Mossy forest din ang papasukin nyo dahil nasa mataas na altitude rin ang lawang nito. Lake Latip nga po. Ang pangalawang lawa na nakatago sa ibabaw ng kabundukan ng Kabayan. Bago marating ang nasabing lawa, kailangan lumakad din sa loob ng mossy forest. Ang kaibahan lang, walang maayos na trail ng lugar. Aapak sa mga ugat at sanga ng kahoy na iyong madadaanan. At hitik na hitik sa mga fern ng mga puno rito. Maganda rin pangkondisyon ng lawa na to, sakaling nagdadalawang isip ka kung kaya mo umakyat sa Mount Pulag. Latop nga po lake is a mud lake. Kasi sa gilid pa lang, pag-apak mo pa lang is masushoot yung shoes natin. So be careful sa gilid. So kung gustong mag-picture sa gilid, aapak lang sa mga ugat ng kahoy. Iba kasi yung lake namin dito. Yung very sticky yung mud niya. So habang gumagalaw ka is lalo kang lumulubog. So di compared ito kumunoy. So careful. Dahil wala masyadong tao, tahimik ang lugar. Feeling ko nga ay bigla akong napadpad sa set ng isang horror movie. Shake, Rattle, and Drew o Spirit of the Glass. Ow!
Ito ang munisipyo ng Kabayan sa Benguet. Hango ang pangalan nito sa salitang Ibaloy na baay, isang root crop mine na nagkalat sa lugar na ito noon. Karamihan ng mga naninirahan dito ay magsasaka, samantalang ang ibang mga kababaihan naman ay paghahabi ang kabuhayan. Ito pwede kang gumawa ng 30 yards, kasi 30 yards yan, pwede rin ang 50 yards, depende. Ang una is gawin mo yung design, kung ano yung design, tapos iwa-warp mo po. Kailangan bilangin mo yung sinulid ng tig-isa. Kung ano po yung design, yun ang isusulat mo. Kasi pag nagkamali ka dyan ng bilang, just, for example, pag nagkamali ka yun, nagsobra yung white or nagkulang yung black. Kaya kapag nagkamali ka ng bilang ng sinulid sa warping, ibang disenyo ang lalabas sa tela. Patay tayo dyan. Pag na-warp na po, ibibim mo na po ito, ilagay mo dito. I-braid mo muna yun, tapos i-ano mo dito, itong beaming. Ngayon, ilalagay na dito sa heddling. Yes, heddling. Ilalagay mong tig-isa dito. Susundin mo itong X dito para ilagay mo doon. Kaya dalawa ito. Tig-isang ilagay mo doon sa may ano dito. Tapos ilalagay mo pa sa ito, reed. Tapos habi na po. Iba-ibang disenyo ang maaring mabuo sa loom weaving. Pero sa weaving center na to, may mga tradisyonal na disenyo silang sinusunod. Ito kasi yung native na attire ng Benguet. Kaya ginagawang pang-attire lang, mga chaleco, mga ganito. Hindi namin ginagawang bag. Hindi po pwedeng gawing mga table runners or what, curtains, yung original na colors. Pag sa Ibaloy, itong may yellow at saka green, yung tapos na yung steps ng kanyaw. Pag nagkanyaw ka na. Pero pag sa middle class ito, black, red, white. Tapos pag balo yung black, white. At pag yung pobre noon yun, light, pag yung medyo yun, lighter ang white, ay lighter ang black. Ito po. Kaya tandaan, biyeros, ang bawat kulay at disenyo ng tela mula sa mga weaving center sa Benguet ay may kahulugan at hindi ginagamit kung saan-saan lang. Pero may mga tinatahi rin silang ibang produkto gamit ang katutubong kulay na may konting twist. Pag ginagawang bag po, ini-innovate po yung design. Kaya bago mamakyaw ng kanilang mga tela, magtanong muna. Baka ang akala niyong table runner, pangbahag pala. Tandaan, lamang ang may alam. Ay, teka, maling show yun ah. Welcome to Camp 1, ang kubo kung saan maaring magpahinga at hintayin ang mga nahuli. Matapos ang konting pahinga at dahil andyan na ang Group 2, umalis na kami para hindi na kami maunahan sa Camp 2. Parte pa rin ng Mossy Forest ang nilalakaran natin, kaya ganyan ang itsura ng mga puno. Itong Mossy Forest, ito yung pinakamalaking area, trail ng hike nyo. Abot to hanggang Camp 2. Dito rin makikita ang isang natural water source o spring water. Kaya kung ubos na ang baon yung tubig at hindi naman masyadong sensitive ang tiyan nyo, edi mag-igib na. Kung feeling nyo ay forever na kayong naglalakad sa trail na to, isipin nyo na lang nasa ibang trail, inaabot ng 2 hanggang 4 na araw ang paglalakad papuntang summit ng Mount Pulag. Ibig sabihin, #myforever. And then pagdating nyo ng Camp 2, ito na yung grassland ecosystem nila. Dito puro dwarf bamboos na lang yung endemic na species ng bamboo dito sa Pulag. Pag nagpipitch tayo ng tent, ano po yung hinahanap nating lugar? Kailangan medyo patag. Opo, at yung hindi mabato sana. At hindi mabato. Oo, tama. Masakit nga sa likod yun. Oo. Pati naghahanap kami ng lugar na hindi pupunta yung ahas, yung bear. Wala na ahas dito, sir. Wala na po. Kinakain na po yun, no? Oo nga. May ibang rason pa ba kung bakit tayo dito magpipitch ng tent? Dahil ba napapaligiran tayo ng mga bushes para hindi ganun kahangin? Talagang yun yung isang dahilan para may harang ng hangin. At pag sakaling umulan, malapit yung shelter ng guide na pwedeng puntahan. Kaya yung accommodate yung almost 50 na tao. Mga 50 din, no? Ano may extra bayad po ba yan o wala?
Wala naman. Wala naman po. Building ng gobyerno yan. Gobyerno po yan. Saan po yung designated na CR dito? Dito sa baba. Dito? Mula dito, 100 meters down. May pinatayo na infrastructure na CR. Pero open pit din. At kaya ngayon, gumawa yung organization ng isang CR na gawa sa Kogon. Okay. Bawal maligo dito? Totoo yun. Bakit po? Kasi pag naliligo ka dito, lahat ng source tubig patungo doon sa Ranger, dito galing. Kaya yun yung dahilan. Siguro yung, kaya gusto natin maligo, di ba? Dahil medyo yung icky feeling, ganyan. Naalala ko parang, nung gabi, wala ning icky feeling na yan dahil medyo malamig at gusto mo na lang, I guess, magsuot ng layering at makakapal na damit na para hindi na masyadong lumamig. Saan po tayo magluluto? Pwede naman doon sa ilalim ng kubo. Ngayon, na panahon, maalikabok. Kaya pag may hangin, yung lulutuhin natin, baka... sandwich. Oo. Pero bago pa man dumilim at abutin kami ng hapunan, nagtayo na ng tents ang aming mga kasama. Go guys! 3:35 PM pa lang. Mukha nang magsi-6 PM. At dahil hindi na masyado kaming gumagalaw at namamawis, medyo lumalimig na ang aming katawan. For now, ginawa ko, which I highly recommend. Pag akyat din dito, dahil medyo may pawis yan for sure, palitan nyo kagad yung t-shirt na yun. Or kahit anong damit na nabasa. Dahil once na tinamaan kayo ng hangin, oh wow. Wind chill. That's not very good. Anyway, as soon as possible, change your clothes to dry clothes, to thick clothes. And as soon as possible, keep your body warm. I did a bit of layering. I got, of course, my t-shirt, my new t-shirt, my hoodie, cotton hoodie. Ito medyo konting parang puffer jacket, pero manipis lang. Rain jacket para magkaroon ako ng kulay. Para naman sa inyo to, para lang magkaroon lang ako ng kulay, pero mas gusto ko sanang black na makapal. Pero hindi, para magkaroon lang kayo ng kulay sa TV. Syempre bonnet. At kailangan na ako maglagay ng gloves dahil lumalamig na talaga. Mamaya, hindi ko na talaga hindi ko na maaling Pag ganito na ang ambience, malamig, mahamog, tahimik, malamang dadalawin ka na ng antok. Kaya pahinga muna tayo. Kita mo naman, nagpapahinga eh. Hindi mo parating kailangan shoot. Para sa mga nangarap na umakyat ng Mount Pulag pero hindi umabot sa cut-off ng mga pwedeng umakyat, nariyan ang 4 Lakes na kasama sa Mount Pulag National Park. Kung mahilig kayong mag-camping, nako, ito talaga ang lugar para sa inyo. Presko, madamo ang lupa, at katabi pa ng isang magandang lawa, ang Lake Tabeo. Ito na siguro ang pinaka-accessible at pinaka-madaling camping na gagawin nyo sa buhay nyo dahil parang nasa likod bahay lang ang feels ng campsite. Plus, madaling humingi ng tulong dahil nasa gitna ito ng isang mataong barangay. Sigurado akong hindi rin kayo magugutom dahil ang daming tanim na gulay sa kabilang parte ng kalsada. Usually, ganito yung ginagawa nila kapag may nagka-camp dito. Meron ng pre-cook, no? Tapos iinitin na lang kahit pa paano. So ito specifically ay pork. Yes po, sir. Pork yes. adobo. Yes. At meron din siya pinapakulo ang tubig para sa soup. Or pwede rin sa kape. At meron na rin tayong kanin. At naalala ko kasi, yung first time namin pumunta sa Pulag, yung tatay niya mismong nag-guide sa amin. At that time, that was probably 5 years ago, ang dad mo ay mga 70 years old, mga ganun, no? Kasi ngayon, 75 na si Yes po. tatay. Yes po. So, naalala ko si tatay dahil bukod sa maamo niyang mukha, nagulat kami dahil 70 years old siya. Sobrang lakas pa rin niya. Anyway, yun yung parang, I guess, way of life nila. Lalo na nung
naging major tourist destination ang Pulag. No? Yes po. And now, doon sa Ranger Station, malapit sa Ranger Station, meron na kayong parang hotel. Homestay ang tawag Homestay. doon. Opo. Tapos may campsite din po doon. May campsite na rin doon. Yes po. Gaano nagbago ang inyong buhay dahil sa mga turistang pumupunta dito sa Pulag? Kasi dati, no, farming yung ano namin, farming lang talaga, yung Source of income. yes po, livelihood namin. At napakalaking tulong nitong turista dito kasi at least may alternative na kaming ano ba yun? Source of income. Lalo pag tag-araw, kasi syempre hindi naman lahat ng ano dito sa amin may private na tubig. Yung mga ano lang. So mas okay din itong turista, at least pag tag-araw, dito kami may parang kumukuha ng income namin. Tapos pagka tag-ulan ulit, na madalang na lang yung turistang umaakyat, back to farming ulit. Back to farming. Yes. Nagtatanim din kami ng mga gulay, tulad ng repolyo, patatas, lahat ng highland vegetables. Patatas, carrots, repolyo, broccoli, yun. Si Sylvia ay anak ng dati naming guide sa Mount Pulag, tapos kapatid din pala niya si Binong, na isa rin sa mga guide namin ngayon. So talagang ano na siya, na parang family affair, family business na rin talaga. Bukod sa pagkain, bukod sa yung meals na kinakain nila pagdating nila doon sa homestay. Yes. Nag-offer kami ng homestay, mga tents, sleeping bags. Actually, kasama na yun sa package namin. Kung ano yung kukuhanin na package, kasama na yung tents, sleeping bags, tent or homestay. Kasi depende yun sa, may mga iba talaga na homestay lang gusto nila, ayaw na nilang mag-camp. Right. Pero usually kasi, ang talagang ano namin is sa ranger station. Pag weekends kasi, dun talaga sa ranger station. Hindi na pwedeng umakyat dito sa taas. Right. Talagang dun na yung campsite. Sa tingin mo ba nakokontrolado pa ng local government yung pagdating ng turista dito sa Pulag? Opo. Kasi may mga may mga regulations. Oo, tas may permit. Kung sino na lang yung may permit, sila na lang yung bibigyan ng slot. Kasi dati, di ba, kahit abutin pa ng 1,000, pero dahil nga nasisira na yung ano natin, yung etong Mount Pulag, kaya talagang inano na nila, nilimitahan na. So talagang dapat sana hanggang 300 lang. 1,000? Loko lang. 300 to 500. Per day? Mukhang sunog na yung niluluto mo. Actually, mabango pa naman. Sumay sabaw pa naman. Kain na guys! Bilis! Baka maunahan pa tayong matulog ng mantika ng adobo. Sugod! Matapos kumain, edi tulog na dahil sobrang dilim na at mukhang pagod pa ang lahat. O baka na food coma. Good night guys! Sweet dreams! Kung gusto nyong mamasyal pa sa bayan, mismo ng kabayan, dito na mag-homestay. We have 6 rooms. Yung iba, good for 4, good for 5, good for 2. Tapos, yung good for 3, yung agnap natin, 750 pesos per room. Hindi po natin mapan yung kadami ng bisita po natin. 300 per pax na lang po ang ginagawa natin. For the meals po, by order po ang ginagawa natin kasi good food is not a fast food. So they have to wait. Kung gusto nyo ng yung mga tours po natin, i-arrange po natin with the guides. Para naman makagala kayo ng maayos, here are some Ibaloy phrases that might come in handy. Mayat zaag sapa, toy dukanan, pigayay, an amis, marikit, or makarating, should I say, toy mupadinapan, kasan. Habang mahimbing na natutulog ang aming grupo, kakaiba naman ang nangyayari sa Ranger Station dahil magsisimula ng maglakad ang climbers na kasama sa night hike. 1:30 a.m. po, night climb. Then, ang hirap umakyat ng nilalabanan yung lamig. Kailangan ng magandang kondisyon sa katawan para malabanan yung lamig. Sa paghinga lalo na sa assault, mahirap. Mahirap lalo na puro lupa. By the time na gumising kami para sa aming trek sa summit, nagsidatingan na ang night climber sa Camp 2.
At dahil competitive kami, okay, ako lang pala, nagmadali akong lumakad paakyat. Very interesting to hike in the dark. I've only done it once before with the headlamps. Pag malapit na dito sa summit, may part na wala kang kakapitan. Kaya mahirap, pero challenging. Good morning mga bihero. Kalain mo nandito na tayo sa summit ng Mount Pulag, which is 2,922. 6 na ba? Wow, pataas ng pataas. Meters, no? Above sea level. This is our second time to reach the summit. The first time I remember it was with my wife for a Valentine's special for Behind Drew. It's perfect. The weather's perfect. We left campsite around 4:15 yata. We got here after 45 minutes. Ganda ng stars. Buti na lang din wala pang masyadong tao because it's a weekday. If you compare it to the number of tourists kapag weekend, medyo katakot-takot. But so yeah. Sarap ulit-ulitin yung Pulag because hindi siya sobrang hirap. It's like a 2-day therapeutic, weekend. Well, weekend kahit na weekday, no? Just remember to get enough rest so that you'll appreciate the hike better. Kasi kapag puyat ka, kapag pagod ka, kapag nakainom ka ng marami, kapag basta stressed out ka, it's not gonna work. Walk, breathe the beautiful air of Pulag, and just enjoy the moment. Alright, so ano ba kung gagawin namin yan? Mag-aantay kami ng Sea of Clouds, mag-aantay kami ng sunrise. Dahil medyo maulap, hindi namin nakita ang pagsikat ng araw at medyo mababa ang Sea of Clouds. But we will get a great view at the top. And it's impressive to see the sunrise. Maybe it wasn't the best sunrise today, ever, because it was a bit cloudy, but it's still amazing. And now the view, it's really, really cool. And also with all the crowd, it's cool. Grassland pa rin na binubuo ng dwarf bamboo sa makikita sa summit. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis masunog ang ilang parte ng bundok dahil medyo tuyo ang mga dahon nito. Grassland din na may tuturing ang huling lawa sa 4 mystical lakes na ating binisita, ang Incolo Lake. Sa unang tingin, mapapakamot ka ng ulo at mapapatanong, asan ang lawa? Iniloloko niyo ba kami? Pero huwag mag-walk out ng basta-basta at baka ikaw ay dumusot. So, Incolo Lake, ibig sabihin Adrent Lake. Pagtingin mo, parang ganyan lang siya, grassland. Pero pag dumadaan ka, nagpa-bounce. So, sabi ng iba, it's a water-bed lake daw. Sa mga study, it's a bug extraction. Kumapal na mga ugat ng kahoy, and then grasses doon sa lake. So, kaya lang talaga yung naka-establish na trail is sa gilid lang. Kasi pag sa gitna na, manipis na yung mga ugat ng grasses doon. So, may tendency ka ng lulubog. O, diba? Kung hindi ka man nakaakyat sa Mount Pulag, parang nagpulag ka na rin kapag narating mo ang 4 na mystical lakes. Malay mo, dahil sa training mo dito, makakayanan mo na ang Mount Pulag sa susunod. Tiwala lang, biyeros! Pulag, hindi pwedeng wala kang mandatory pose with the summit sign. At dahil konti lang ang tao, mas maraming pagkakataong mag-pose. Madalang lang naman sa weekdays eh. Ang ano lang talaga, Saturday, Sunday. Yun lang yung pinakamadami kasi. Ang nag-uumpisa ng pinakamarami is from October, November, ganyan. O pwedeng May, pero halos, kasi ang lalo pag February, yun yung maraming gustong umakit. Kasi yun yung pinakamaganda yung Sea of Clouds. Next, kailangan din kunan ng makapigil hiningang view from the top. Ito na rin ang chance nyo for some muni-muni pose sa ibabaw ng bundok. Matapos malagpasan ng mga lokal ang naging problema sa Mount Pulag, ramdam naman nila ang pagbabagong nagaganap. Maraming multiplier effect. They were conscious of their environmental ethics. Number 2, financial returns.
lahat nagkaroon ng impact, including the revenues for the local government units. In the DNR, the entrance fee and camping fee and other user fees na documentary fee na ginagamit namin, we are now using it to pay the locals. So we have about 20 park rangers, park attendants, brigades working from the all corners on site. Pati DNR, pati management board na operationalized because of the revenues coming from the Integrated Protected Area Fund from you guys and the trekkers, aside from the technical assistance from the DNR na may national subsidy to some crucial and specific targets po, ma'am. In 10 years, ang dami ng pinagbago. Dati, yung daan papunta mula dun sa DENR hanggang dito, rough road yun lahat. Dati, baku-baku lahat yun. Ngayon, sementado na lahat. Dati yung ranger station, yung village na yun, talagang puro mga kubo lang. Pero ngayon, makikita mo, ang dami ng mga bahay na gawa na sa bato, ang dami ng mga sari-sari store, mga souvenir shops, and nakakatuwa din na makita na nagpo-progress or umuunlad din yung mga tao dito. Na-expose din po kami dito, kikita yung mga products din namin dito. Nakakamit kami ng mga iba't ibang climbers na makyat, iba't ibang turista. I'm sure, kating-kati na kayong umakyat ng Mount Pulag after seeing this episode. Pero mga biyero, may konti lang kaming paalala. I'm appealing to every trekker, sa lahat ng publiko, as much as possible you come during the official time, Monday to Thursday or Friday, we open or we offer to the public yung campsite too, para ma-enjoy ninyo yung sunset and sunrise. Nandiyan kayo sa inner core ng park. Kung sakasakali, Friday, Saturday, Sundays, or peak season, round trip lang. Kailangan kapag-preserve na tayo. Kasi may efforts na ang DNR ngayon na i-limit yung hikers natin na umaakyat every weekend. So it's best to have your slot secured before you climb. Don't underestimate the climate here. Talagang malamig siya. Kailangan prepared kayo against cold and water. Kasi pag umulan, kahit experienced climbers, medyo ma-off. Tapos within yourself naman, kailangan handa rin po tayo. I think DNR is doing a great job. It's a great thing that people who are running DNR here in Bocod are natives of Bocod. So, you know, parang kayo may-ari ng bahay mo, gusto mong protektahan ng bahay mo, gusto mong panatilihin maganda yung bahay mo, malinis. Siyempre, gusto mo rin ng mga bisita. At kapag yung bisita pupunta sa bahay mo, kailangan rerespetuhin nila yung bahay mo. At at the same time, ikaw yung may-ari ng bahay, gusto mo rin naman na maging masaya yung bisita mo sa pagbisita nila sa bahay mo. So I think that's what's happening here with the DENR, and at the same time, then the locals that are actually supporting that program and helping tourists maximize their stay in Pulag.